3, 2, 1. Okay, time is up. Go, Tony Pet! Oras na para husgahan ang mga inihanda ng ating mga tagapagluto. Unang tinikman ni Tony Pet ang sisig ni Julius. Importante dito dapat mainit eh. Medyo maanghang. Medyo parang kulang sa konting alat. Okay naman. Hindi ko lang maintindihan yung ano yung nasa gilid eh, yung paligid niya. Parang yan ba dapat kainin ko rin o yung sisig lang sa gitna? Or, you know, having said that, pati ba yung tenga, kailangan kainin ko na rin. Pero, okay naman, may effort naman siya. Ako, Julius, mukhang hindi type ni Tony Pet ang extra decoration na nilagay mo. So makikita mo, nilagyan ko yun ng parang makina dekorasyon kasi padaya mo na yun. Sa Japanese kasi ganun yung pag-ayos ng mga dekorasyon ng maki. Padaya mo siya. So nilagay ko doon para mas makita rin nung siguro ng amo ko na gano'n na yung kung sakasakali man na manood siya, di makita niya na kahit papano, nilagay ko rin pa rin yung nalalaman ko dun sa pagluluto ng Japanese. Sa tingin ko nagustuhan niya naman siguro kasi marunong naman ako magluto eh. Kasi kung sasabihin ko na hindi niya nagustuhan, so parang hindi ako marunong magluto nun. So tingin ko naman nagustuhan niya dahil alam ko naman sa sarili ko marunong talaga ako magluto. Sunod namang hinusgahan ang sisig na gawa ni Gilbert. Subukan natin yung kay Gilbert. Hindi siya ganong kaalat. Pero medyo hindi ko na-appreciate yung hilaw na itlog. Okay sana kung medyo luto-luto siya. Maganda rin na medyo malasado pero parang nakaka-distract yung merong gelatinous part pa ng itlog. Ano ba kasi ang ginagawa ng hilaw na itlog dyan sa sisig mo, brother? Wala akong idea kung ano ba yung halo ng sisig talaga. Sabi ko, since nandito na yung naglagay sila ng mga ingredients dito, siguro maaari pwedeng mangyari, eto na yung halo. Sunod naman ang kay Shoni. Magustuhan na kaya ito ni Tony Pet? Meron yung kay Shoni. Meron din. Meron meaning okay yung lasa. Tama naman yung pagkakaluto. May konting pait lang, konti lang naman. Pero understandable kasi talagang galing sa ihaw yung karne. Plating, medyo mas in-expect ko na mas magarbo, mas may arte kung mga si Shoni isang babae. Pero parang overall, kailangan talaga mas importante manalo yung lasa. Sigurado naman po ako sa niluto ko na safe yung kakain dahil talagang lutong-luto po yung nagmantika na nga po yung taba. Tsaka nakakatakot ng daming taba. Kailangan talaga pamantikain mo mabuti. Okay, naipasok ko na, nai-encode ng mga scores. Maya-maya lamang i-relay ko to kay Lola at si Lola ang magbibigay ng verdict kung sino ang magkakamit ng 100,000 piso. Sa akin, kung based by experience, mas higher sila. Pero kung sa kakayahan naman na ginawa ko at ipinakita ko, pupuntos din ako. God has always a plan. Kung hindi man niya binigay sa akin to, sa ibang paraan, ibibigay niya sa akin yung kailangan ko. Sabi ko nga sa kanila, huwag niyo akong sabihin na ako yung mananalo kasi baka umasa ako na ako yung mananalo. Pagkatapos pagdating dun sa binigay yung award, hindi ako yung nanalo. So mapoprostrate lang ako. Yaman ni Lola. Kabilang na 3, sabay-sabay ninyong bubuksan ang inyong mga sandok. 1, 2, 3.